Eto, no, i-address ko lang ito. Nakita ko ang daming mga dagsana naman yung mga trolls dito, no. Kayo mga trolls, ito yung hindi niya nare-realize, no. Sa dumi ng mga bibig ninyo, sa pagiging kanal ng inyong mga asal, nagre-reflect yan kay Sara Duterte sa totoo lang. Sa mga Duterte na pinoprotektahan ninyo. At tulad ng lagi kong sinasabi, show me your supporters and I'll tell you who you are. So, ganitong asal ba, nitong pantutrol ninyo, ibig sabihin, ito yung klase ng leader o public official na sinasamba ninyo. Think about it kung meron kayong utak. Pero syempre, pera-pera lang naman dito. Ang dami rito, hindi totoong tao Tapos sumihirit no? So, again, that reflects on your deity. Yung ginodiyos ninyo na mga Duterte. Ayan. Yung asal kanal ninyo. Very interesting to nangyayari, no? Kasi sa kabila ng matinding public pressure, may nagki-question dito. Ito to. I-address natin. Sabi ng isang troll, public outrage, look at the votes Sara had. Tumingin kayo sa salamin. That's a logical fallacy. And actually, may survey po 88% of Filipinos, SWS, na nagsasabi, dapat i-address ng Vice President yung mga allegation doon sa impeachment complaint. Tsaka i-address ko lang itong fallacy na sinasabi nito si, ano bang pangalan ito? Huwag na natin banggitin, baka mag-glamorize pa siya Look at the votes Sara had. Ibig sabihin ba pag isang halal na opisyal binoto ng kunwari 32 million Filipinos, ibig sabihin tinatanggap nila lahat ng gagawin nito kahit mali. That's a fallacy. Naalala ko yung fallacy na yun, ang binanggit yan dati ni Salvador Panelo, nung pinupush niya yung revolutionary government or something, na yung pinafloat nila idea na yun if I'm not mistaken. Tapos ang naging argument niya, suportado ito ng maraming Pilipino na bumoto kay Rodrigo Duterte noong 2016. Napaka-fallacious ng claim na yun Dahil nakalagay ba rin sa balota na pag binoto mo si Rodrigo Duterte, ito yung mangyayari, magkakaroon ng RevGov. Hindi naman nakalagay sa balota yun, di ba? Hindi naman tinanong yun Pero yun yung kanilang mga ginagamit na argumento ng time na yun. Pero of course, hindi naman nag-take off yung claim na yun Pero I just wanted to illustrate how logical fallacies can be propagated even by people who are supposedly learned. Okay. Okay, magalala, may bonus episode tayo ngayong gabi. Pero bago natin na tawagin, hindi naman ganun ka-importante yung tatawagin natin So, pag-intayin natin ng konti. Ayan. Yan na yung clue. Ayan. Pag medyo winawakwak natin, yun na yung clue. Okay. Hindi ba kayo napapaisip dito kay Francis Tolentino? Talo, di ba, si Francis Tolentino? Hindi naman sa pinapamukha ko sa kanya, no? I'm just stating a fact. Talo si Francis Tolentino sa kanyang re-election bid. Hindi yata umubra yung kanyang last-ditch effort para gamitin yung anti-China narrative ng kanyang kampanya to salvage his campaign. Talo si Francis Tolentino. Pero iniisip ko, paalis ka na lang sa Senado? May ginagawa ka pang ganito. Di ba siya yung nag-push nung legal argument na hindi pwedeng tumawid itong impeachment trial from the 19th Congress to the 20th Congress. Alam niyo, prangkahin na natin no? Clearly, pinoprotektahan ni Francis Tolentino itong si Sara Duterte. At hindi naman siya nakaka-surprise, no? Tulad na sinabi ko sa inyo dati, hindi naman porke tumakbo ang isang kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas si Bongbong Marcos, loyal kay Bongbong yon or talagang sanggandikit ng administrasyon. Marami naman dyan patawid-tawid lang And among them, of course, si Francis Tolentino. Of course, pwede niya i-claim, loyal pa rin ako kasi mismong presidente nagsabi na ayaw niya ng impeachment. Di ba may claim na dapat hindi nakikialam executive dun sa ginagawa ng legislature? Bakit mo gagamitin ang argumento yun? Hindi ko sinasabing ginagamit niya, no? When I say mo, I'm talking about people in general. Okay. Yun lang, no? Yung tipong paalis ka na sa Senado, nagkakarat ka pa ng ganyan.
Sana medyo ano na, no? Medyo umayos ng konti. Umayos ng konti. Ito naman yung gusto kong sabihin, no? Bago natin na simulan yung ating bonus. I don't know ano meron kay Chis Escudero, mukhang hindi tinatablan eh. At least sa kanyang public pronouncement. Ito naman yung apela ko sa ibang mga senador. Total 24 separate republics naman kayo dyan. Although at present, 23 lang kayo. Dahil si Sani Angara naging DepEd Secretary. Pahig ba kayo na institusyon ng Senado? Ito yung nagiging imahe na lumalabas na pinoprotektahan nyo si Sara Duterte na kayo sandamukal ng mga duwag. At kayo sunod-sunuran kay Chis Escudero na lumalabas na ayaw mag-trial. Kayong separate republics, payag ba kayo na ito yung nagiging imahe ng Senado? Di ba dapat magsalita kayo o kumilos kayo? Baka dapat desisyon nyo, magpalit na talaga kayo ng Senate President. Unless lahat kayo kakutsaba. Pare-pareho kayo ng posisyon. Nakakahiya naman sa taong bayan. Na gusto lang mangyari, gawin nyo yung trabaho ninyo.